Mapagpalang araw sa inyo dyan sa Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Ako po si Pastor Rick Rodriguez from LGC in Melbourne, Australia. So ako po'y nagagalak at natutuwa dahil God answered our prayers na makapagsimula tayo ng gawain dyan sa Pilipinas, no? Kaya praise God, no? We thank God for that answered prayer. No, talagang natutuwa po kami, no, in behalf of LGCM International. Ako po'y nagagalak, no, ako po'y natutuwa. So we are so blessed, no, kasi mag-i-start na ang ating gawain diyan sa Pilipinas under our local church, Lord Jesus Christ Ministry International. And I would like to congratulate to our co-servants of the Lord, Pastor Arben and Pastora Laura, and of course of all the leadership of LGCM Philippines. So tanda lang po natin mga kapatid that this ministry is not ours. No, it is belong to the Lord Jesus. So tayong lahat lang po ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang ministry. Kaya I encourage everyone na pag-usayan natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. And I would like to share encouragement to everyone, no? Especially to our leadership, no? Our pastoral team in LGC in Manila, Philippines. We declare it. Makakakuan tayo sa Manila, no? So here's my encouragement to everyone, because there's two signs of church that God can use. No, there is two things needed para ang church ay gamitin ng ating Panginoon. So ang una po is nag-start ba yung apoy? Na meron bang fire started sa bawat isa sa atin? No? And there is two things needed to start a fire in the church. No, ang una po is the word of truth is preached. No, the gospel must be preached. No, it must be the center of the message of the church. So the message of God's word must be the heart of the church. The gospel must be proclaimed and shared by the church. People must hear the gospel and be saved. No, yan po yung pinaka-una to start a fire is kailangan ma-preach yung pag-ibig ng Diyos na sa bawat isa sa atin, no? At sa mga nakakarinig ng kanyang gospel ay sila po ay maliligtas, no? Pangalawang sign para mag-apoy, no? Para ang church ay gamitin ng Diyos is may bunga ba? No, may bunga ba na nakita sa atin? Is the fruit seen? No? I know siguro yung iba dito makarelate kayo, no? Some of you, or many of us, meron tayong mga garden, right? Meron tayong mga taniman. So when we plant, you expect from the fruit the plant, right? So kailangan nag-expect tayo ng bunga sa ating tinanim, right? Of course. Because the purpose of the planting is the fruit. So in other words, mga kapatid, so the purpose of the church is to bear much fruit. No, kailangan mamunga tayo. So ano yung bunga na ibig kong sabihin? Na kailangan mamunga natin as a church. No, sa Biblia po there is many foundational fruits na binabanggit ang Bible about na dapat na makita sa atin bilang kabahagi ng body of Christ o kabahagi ng local church ng LGCM, na makita sa atin para tayo gamitin ng Diyos. No, yung unang fruits na kailangang makita sa atin is our faith. No, sabi nga, because we have heard of your faith in Christ. No, sabi nga ni Apostol Pablo. So dapat may makitang pananampalataya sa atin. No?
Now, pangalawa po is love. So, yan ang pinaka-importante. No, tayong mga lingkod ng Diyos, no, lalo na sa mga LGCM na kapatiran diyan sa Pilipinas, ito yung pinaka number 2 na makita sa atin, that meron tayong pag-ibig, no, the love you have for all God's people. So kaya mga kapatid, pag-usayan po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon, because meron pang gagawing himala si Lord diyan sa atin, diyan sa inyo sa LGCM Philippines. Kaya we keep on praying, and we support each other, and maybe soon ay makapasyal kami diyan at magpalakasan tayo. Kaya once again, salamat, and God bless, and I speak blessings upon blessings, and I pray that there is more souls will come in our church in LGCM Philippines. Kaya mga kapatid, God bless. See you soon. Bye-bye.